Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo dahil muli na naman tayo makakapakinig ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, ihanda muli natin yung ating mga puso, yung ating isipan, yung ating buong sarili. Dahil kakausapin na naman tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng kanyang salita dito sa Biblia. Pero bago tayo mag-umpisa mga kapatid, bago ako mag-umpisa ng sharing ko, tayo po ay mananalangin para muli tayo samahan, gabayan ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Lord God. Dahil narito na naman kami nakahanda, Lord, na makinig ng iyong mga salita, mag-aaral, magbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya Lord, muli mo kaming samahan, turuan, gabayan, O God. Proteksyonan din para wala pong istorbo sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, samahan mo rin po ako, turuan, gabayan mo rin po ako para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos, yung walang dagdag at walang bawas, Lord. Kaya lagi mo po akong turuan, Lord. Muli, Lord, inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil kasama ka namin, O Diyos. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umaga, anyayaan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking sharing dito pa rin sa Psalms o Salmo, pero chapter 64 na po yung aking isi-share sa inyo. I-share ko po sa inyo itong kabuuan ng chapter 64 po. Napakaganda na naman ito mga kapatid, kaya makinig tayong mabuti. Mag-focus po tayo. At ito po ay may pamagat na prayer pag may kaaway. Ito ay sulat na naman ni Haring David. Sabi dito mga kapatid, verse 1 hanggang 6 ay patungkol ito sa pagsumbong niya sa ating Diyos. Dahil may mga nararanasan siya. Sabi nga dito mga kapatid sa verse 1, O Diyos, may problema ako. Pakinggan mo ang prayer ko. Tinatakot ako ng mga kaaway. Iligtas mo ang buhay ko. Diba? May problema, may kaaway. At ito nga pala, dito po ako nagbasa sa ang Bible Pinoy version po. At sa verse 2, i-protect mo ako sa mga pana ng masasama at sa sabwatan ng mga taong sobrang sama. Verse 3, matalas ang mga dila nila, parang espada, parang panang tinututok nila at masasakit na salita, mga kapatid. Sabi ulitin ko sa verse 3, matalas ang mga dila nila parang espada, parang panang tinututok nila ang masasakit na salita. Verse 4, nakaabang sila para saktan ang mabuting tao. Bigla na lang titira, wala silang takot. Buo ang loob nilang gumawa ng masama. Pinaplano nila kung saan maglalagay ng mga trap. Walang makakakita sa atin. Yun ang sabi nila. Sabi sa verse 6, nagpaplano sila ng masama. Tapos sasabihin, ang galing ng plano natin, di tayo mahuhuli. Ang puso at isipan ng taong
mahirap talagang maintindihan ng amin. Verse 6 pa lang po yan mga kapatid, pero ito nga, sabi ko nga kanina, ito yung pagsusumbong ni Haring David nung panahon na yun sa ating Diyos. Sinabi niya, no, may problema ako. Sabi pa rito, i-protect mo ako sa mga pana ng masasama. Matalas ang mga dila nila. Nakaabang sila para saktan ang mabuting tao. Buo ang loob nilang gumawa ng masama. At sa 6, nagpaplano sila ng masama. Tapos sasabihin, ang galing ng plano natin. Nung masama na yung pinaplano, nagalingan pa sila sa kanilang ginawa o sa kanilang plano. Mga kapatid, patungkol ito sa mga taong nag-iisip ng masama sa atin o sa ibang tao, mga kapatid. Sinasabi nga dito, no, kahit na yung pananalita natin, ito'y lalo na kung masasakit, ito'y matalas, sabi nga, na parang espada, na parang pana, na tinututok sa atin. Masamang salita, masakit. No, yung mga hindi ka nais-nais na lumalabas sa ating bibig. Yan yung mga masasama, yan yung mga nakakapanakit, at sinasabi nga, yan ay nakakamatay. Bakit? Kasi may mga tao na kapag nasabihan na natin, no, minsan ganun magsalita ang tao, ganyan magsalita tayo, masakit, sunod-sunod pa. So, hindi natin alam na masyadong nasasaktan yung tao at dinadamdam niya ito. Pag natapos ang usapan, iniisip niya ito, nagiging problema na to, lumalaki. Ano po, tapos minsan nakakaisip na siya ng hindi maganda hanggang sa dumating pa yung pinakamasakit na pangyayari, yung dumating na magpakamatay siya. Di ba po, nakakalungkot? Nakakalungkot. Baka mamaya, hindi ito sa ating mga nakagalit, o sabihin na natin, mga kaaway, ano, na ganyan magsalita, ganyan magplano, ganyan mag-isip. Baka mamaya, sa atin ito pinapatungkulan ng Diyos. Sa atin ito sinasabi ng Diyos. No? Babala. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Baka mamaya, tayo yung masamang mag-isip. Tayo yung masakit magsalita. Tayo yung nakakamatay magsalita. Tayo yung nagpaplano ng masama. Ngayon, kung hindi naman tayo ganyan, alam natin sa ating sarili na hindi natin to iniisip, wala tayong planong ganyan, dahil kung ano man yung nagawa natin, pinagsisihan na natin, hiningi natin ang tawad sa Diyos, at nagpapakabuti tayo. Maganda po yan. Sigurado ko na natutuwa ang Diyos. At kung tayo nga ay hindi masama sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, hindi tayo masakit man salita, hindi tayo masamang mag-isip sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay. Ito naman ang sinasabi ng Diyos. Sa verse 7 naman, hanggang 9 ito mga kapatid, hanggang 9. Sabi dito, pero papanain sila ng Diyos, bigla silang masusugatan, mawawasak sila dahil sa mga sinasabi nila. Lahat ng makakakita sa kanila, mapapailing na lang. Verse 9, matatakot lahat ng tao, ikukwento nila ang mga ginawa ng Diyos at iisipin nila ang mga yun. Doon sa mga taong nag-iisip sa atin ng masama. Doon sa mga taong nagsasalita sa atin ng hindi maganda. At doon sa mga taong nagpaplano sa atin ng hindi maganda, ng masama at nakakatakot na plano. Yan ang sinasabi ni Lord. Ulitin ko verse 7 to 9. Pero papanain sila ng Diyos, bigla silang masusugatan, mawawasak sila dahil sa mga sinasabi nila. Lahat ng makakakita sa kanila, mapapailing na lang. Matatakot lahat ng tao. Ikukwento nila ang mga ginawa ng Diyos at iisipin nila ang mga yun. Kaya sabi sa verse 10, lahat ng matuwid ay magsaya dahil sa mga ginawa ni Lord. Siya ang magiging takbuhan nila. Lahat ng mabubuting tao, pupurihin siya. Dahil sa hindi tayo, sinasabi natin sa ating sarili, alam natin ang ating sarili na hindi tayo nag-iisip ng masama. Ayaw natin magplano ng hindi maganda sa ating kapwa.
Yan si Lord ang bahala. Sa Lord ang pagganti, hindi sa atin. Kaya kung ano man yung sinasabi sa atin ng ibang tao, masakit, matindi, magsalita, no? Hinuhusgahan tayo na kahit na talagang nagbago na tayo, no? Nagmahal na tayo, nagpatawad, nagpakumbaba na tayo, pero may nasasabi pa rin ng tao. Sabi nga ni Lord, the vengeance is mine. Kaya tinuturo sa atin, huwag kang gaganti. Kung kinakailangan iyak ka, sige iyak, pero iyak mo kay Lord. Ilapit mo, kagaya ni Haring David, o Diyos, may problema ako, pakinggan mo ang prayer ko. Yan ang sasabihin natin, Lord, pakinggan mo. At sigurado kung makikinig si Lord. Siya ang bahala. Sabi nga, no? Pero papanahin sila ng Diyos, bigla silang masusugatan. Hindi nila alam. Ako, bakit kaya? Kasi yun na yung pagganti ng Diyos. Yun na yung pagpapalo ng Diyos sa kanilang mga ginawa sa kapwa, yung pag-iisip nila, yung pagpaplano nila na hindi maganda, si Lord na ang bahala sa kanila. Kaya nga, kung tayo magiging masunurin, talagang yung mga nagkasala sa atin, nakagawa ng hindi maganda, nakapagsalita, nakapag-isip ng hindi maganda, kung yan ipatatawarin natin, ilalapit natin kay God, sasabihin natin, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang bahala. Ikaw na rin ang bahala sa akin, Lord. Lalo na akong sabihin na natin, matindi na akong nasasaktan, Lord. Masakit na. Nahihirapan na ako. Hindi ko na kaya. Lord, ikaw na po ang bahala. Tulungan mo po ako. Maawa ka sa akin, Lord. Pakinggan mo po yung aking dasal, yung aking panalangin. Dahil siguradong makikinig ang Diyos. Makikinig siya. Kasi alam niya, yung puso natin, kung tayo talaga ay nahihirapan, kung tayo talaga ay wala na namang ginagawang masama, talagang tayo ay nagpapakabuti na, hinihingi natin yan kay Lord na maging mabuting tao tayo sa ating kapwa, hindi tayo pababayaan ni Lord. Papakinggan niya yung ating panalangin. At ulitin ko nga lang itong verse 10, lahat ng matuwid ay magsasaya o magsaya dahil sa mga ginawa ni Lord. Siya ang magiging takbuhan nila. Lahat ng mabubuting tao, pupurihin siya. Dahil mabuti ka, tutulungan ka ng Diyos, pakikinggan ng iyong dalangin, pagtatanggol ka, poproteksyonan ka. Kaya nga, sabi nga yung preaching namin at saka nung mentoring namin, hihingi tayo palagi ng protection sa Diyos. Hihingi tayo yung divine protection na nanggagaling kay God ang ating hihingin para maproteksyonan tayo. Diba? Yung divine protection ang hihingi natin sa ating Diyos para hindi tayo mapahama, para hindi tayo magkamali, para hindi na tayo mapaliko sa mga maling gawain, maling isipin, maling pananalita. Hihingi tayo ng tulong. Sabihin natin palagi sa Diyos na, Lord, turuan mo ako, gabayan mo ako, Lord. Ayoko pong makapanakit ng kapwa ko sa pamamagitan ng pananalita. Ayoko pong magplano na hindi maganda sa aking kapwa. Ayoko pong makagawa ng kasalanan o maging sanhi ng kasalanan ng aking kapwa o ng aking mahal sa buhay. Kaya tayo ay laging hihingi ng tulong ng gabay ng proteksyon sa ating Diyos. Ulitin ko lang, siguradong bibigyan tayo ni Lord nun. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ni Lord. Mahal tayo ng ating Diyos. Kaya tayo ay palaging maging mabuting tao, matulungin kahit pa yung minsan tayo ay nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng ating Diyos, unti-unti niya tayong babaguhin dahan-dahan. Kung dati nagsasalita ako ng masama, ng masakit, babaguhin niya dahan-dahan ni Lord. Kahit sa pag-iisip na hindi maganda sa kapwa, babaguhin niya ni Lord. At hindi na rin magpaplano ng hindi mabuti dahil babaguhin na ni Lord yan unti-unti. Si Lord ang makakapagpabago sa atin. Hindi natin ito kaya na tayo lamang mag-isa. Kaya kailangan tayo oras-oras, kung kinakailangan minu-minuto, hihingi tayo ng tulong sa Diyos para maging mabuting tao. Una, para sa Kanya, sa ating kapwa,
lalo na sa ating sarili. Diba, kailangan din natin maging mabuti sa ating sarili sa pamamagitan ng yun nga, yung paghingi ng tulong sa Diyos, yung pananalangin, para siyempre mga kinakain, di ba? Maging maayos din sa ating sarili para maging malusog tayo, yung mga inumin din na maganda sa ating pangangatawan, yung pagtulog ng maayos, yung pag-exercise din, kailangan din natin yan. Kasama din yan po para malakas ang ating katawan, ating puso at isipan para sa paghahayag ng salita ng ating Diyos. Kasi marami tayong talagang dapat i-share, lalong-lalo na tayong mga nagbabasa ng Bible, nakikinig ng preaching, nakikinig sa YouTube ng mga nag-share ng Word of God dyan. Ano po, dapat yung ating naririnig, isinishare din natin sa ibang tao, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, para malaman din nila kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung plano ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa, para maging mas malapit yung ating connection sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. At napakaganda na naman nga ng tinuturo, inuutos, pinapaalala sa atin ng Diyos na huwag tayong maging kaaway, maging kakampi tayo ng lahat ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating isi-share sa kanila. Kaya nga sabi nga ulit dito sa chapter 64 ng Psalms na may pamagat nga pong na prayer pag may kaaway. Pinaalala niya yung mga paggawa ng masama ay dapat hindi natin ginagawa dahil talagang meron, pero papanain sila ng Diyos, sabi nga ni Haring David. At lahat ng matuwid ay magsasaya dahil sa mga ginawa ni Lord. Siya ang magiging takbuhan nila. Lahat ng mabubuting tao pupurihin siya. Kaya doon tayo lalapit kay Lord. Sa lahat ng oras at pagkakataon, may nararanasan man hindi maganda o wala, lalapit pa rin sa Diyos at hihingi pa rin ng divine protection. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat mismo sa ating Diyos sa kanyang salita na sinabi sa atin ngayong umagang ito. Salamat din sa patuloy niyong pakikinig, mga kapatid. I pray na balikan nyo to, basahin ulit natin ito, balik-balikan natin everyday ang mga sinasabi ng Diyos sa atin. Salamat ulit sa ating Diyos. At muli, mananalangin tayo, mga kapatid. Pagpasalamat natin yung ating narinig, yung ating natutunan na naman ngayong umagang ito. Hingin nyo rin yung mga gusto nyong hingin para meron tayo na masasabi natin. Humingi kasi ako kay Lord, kaya meron ako ng mga ganitong bagay, meron ako ng ganitong puso, meron ako ng ganitong magandang pag-iisip dahil humingi ako sa Diyos. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan. Dito muli mo kaming pinaalalahanan, binigyan ng babala, tinuturuan na maging mabuting tao, na huwag magsalita ng masakit, ng masama sa aming kapwa, yung huwag mag-isip, lalo-lalo na huwag magplano ng masama sa aming kapwa. Lord, tulungan mo kami, turuan, gabayan, upang maging mabuting tao kami, una para sa iyo at sa aming kapwa. Linisin mo po palagi, Lord, ang aming puso at isipan para hindi makagawa, magplano at makapag-isip ng masama, O God. At puro kabutihan lang ang aming gawin. Sundin ka, Lord God. Sundin ang lahat ng utos at tuntunin mo, Lord God. Yan nawa ang aming magawa habang kami po ay nabubuhay. Lord, I pray na kung kami man yun, Lord God, na nakakagawa ng masama, nakakaisip ng masama, patawarin mo po kami. Patawarin mo po lahat ng aming nagawang kasalanan, nagawang masama, naisip na masama, nasabing masama, Lord. And I pray lahat po kami maging mabuting tao na, maging mapagpatawad, mapagmahal, at maging mapagkumbaba, Lord God. Yan po nawa ang itatak mo sa aming mga puso, O Diyos, at habang kami nabubuhay, yung divine connection namin ay hindi maputol, O God.
Lord, turuan mo kaming sumunod sa iyo sa lahat ng oras at pagkakataon. And Lord, I pray na pagpalain mo po ang lahat ng taong patuloy na nakikinig sa iyo, sumusunod sa iyo, Lord God. Pagpalain mo yung mga taong tumutulong na kahit sila pa yung nangangailangan. Pagpalain mo, gabayan proteksyon ng mga taong patuloy na naghahayag ng iyong salita, Lord God. Pagpalain mo ang lahat ng mabuting lingkod mo, Lord God. Salamat po, Lord God, sa kalakasan. Salamat po, Lord God, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman, anumang klaseng sakit ito. Pinagaling mo na po sila. At sila'y magpupuri, magpapasalamat sa iyo at maglilingkod sa iyo. Salamat sa pagpapakain mo sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga taong walang kakayanang magtrabaho. Mga taong hirap na hirap sa buhay. Salamat din, Lord God, sa pagtulong mo sa mga taong walang trabaho. Magkakatrabaho na sila, magiging maayos na ang buhay. At yung pamilya na nasira, nawasak, Lord, bubuuin mo ulit ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang mga ministry na ipinagkatiwala mo po sa mga taong naglilingkod sa iyo, sa amin, sa akin, Lord, tulungan mo kami, gabayan kami, at palaguin nawa ang aming ministry, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa pagkakataong ito na makapakinig ng iyong salita. Salamat sa pagkakataong ito na makapag-share ng iyong salita. Salamat sa pagkakataong ito na kami makalapit sa iyo, makapanalangin at makahingi, Lord God. Salamat po dahil ito po ay pinagkaloob mo na. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal, Lord God. Salamat po. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat una sa salita ng ating Diyos. Salamat din sa pagkakataon na tayo makalapit. Si Lord ang nagbigay niya yung pagkakataon niya. Kaya tanggapin nyo ang inyong mga hiningi, ang ating mga hiningi ay pinagkaloob na ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.